Ngayon, magpa-flash na tayo ng operating system dito sa HP na to. First, nakapatay yung laptop, insert natin yung USB. Yan. And then, boot up natin. Enter tayo ng BIOS. Kung di ako nagkakamali, F10 to. So, yan. Continuous lang natin. Pindutin yung F10. Okay. So, nasa BIOS na tayo, guys. Dito sa BIOS, meron lang tayong konting configuration na papalitan. So, yan. System configuration. Tapos, punta tayo ng boot options. Boot options. Dito sa boot options, guys, is makikita nyo yung mga options na to. Itong USB boot, i-enabled natin. Kung naka-disable siya, enable nyo. Since naka-enable naman to, okay na to. Legacy support, naka-disable siya, no? Wag muna natin pakialaman yan. Kung nag-error tayo, pwede natin balikan yan at enable natin. Pero sa ngayon, wag muna. Secure boot, guys, make sure na naka-disable din yan. Yan, naka-disable siya. Tapos, baba na tayo dito sa UEFI boot order. UEFI boot order. Tapos makikita nyo guys na yung pinakauna natin is yung USB diskette on key o USB hard disk. Kung ito nasa baba, ang gagawin nyo lang dyan is itataas nyo siya dito. For example, ito. Tatapat nyo lang dyan tapos F5, F6. Depende sa laptop nyo, no? Ito kasi F6 yung taas, F5 yung baba. At pag na-setup nyo na siya, click nyo lang yung F10. Yan, tapos exit and automatic magre-reboot yan dito sa may USB. Yun. Okay guys, so nakikita nyo naglo-loading na siya. Wait lang natin siya. Yun, nag-boot up na agad. Mabilis. Mabilis siya. So guys, ito na. Nandito na tayo sa installation window. May ibang option dyan pero para hindi komplikado. US lang, US. Puro US lang tayo. Next nyo lang, tapos click nyo yung install now. Okay. Alright, so after that, magpa-pop up tong Windows setup na to. Dito may mga konting gagalawin tayo o ibahin dito. Check nyo lang to, tapos click nyo yung next. Yan. Okay, so pay attention guys ha. Meron tayong custom install, tapos upgrade. Pupunta kayo sa custom install, advanced. Alright, so dito makikita nyo lahat ng laman ng mga drive. So, mga drive pala ninyo. Tandaan ninyo kung saan ninyo i-install yung operating system. So, in my case guys, dun sa 256 gigs, ang isa-select natin yung 236 yan. Select natin yan, tapos click natin yung next. No need na natin i-format kasi automatic naman yan magpo-format. So, wait na lang natin yan matapos. Okay guys, so hindi ko napakita sa inyo pero nag-boot up na siya ng kusa after nung installation. Kaya lang guys, tip ko nga pala sa inyo, sa first boot up, bunutin nyo na agad yung, di ba nag-boot siya, namatay, bunutin nyo na agad yung flash drive. Bunutin nyo na siya agad. Kasi pag di siya binunot, babalik na naman siya dito. So this time, i-X na natin to. Kasi nakapag-install na tayo di ba? So, yan. Okay, so makikita nyo may dalawa tayong operating system dahil nga yung Windows 10 is nandito pa rin. Pero mamaya na natin nasikasuhin yun. Madali lang yung tanggalin. Okay guys, so getting device ready. Yan, depende yan sa ano nyo, sa bilis ng laptop ninyo. Pag mabagal yung laptop, medyo luma na, matagal siya. Pero kung medyo mabilis-bilis pa naman gagaya nito, hindi siya magtatagal masyado. So mapapansin nyo rin, mag-iilang reboot yan guys. Huwag kayong mag-alala. Kasama talaga yun sa proseso. Ito, pangalawang reboot niya na to. Yan, Windows 11 pa rin. Ano yung boot image nito? Laptop na to. Boot logo niya. Okay, so andito na tayo sa mismong first installation screen. Kumbaga sa cellphone ito yung setup screen. Select natin United States. Yan. Keyboard US. Skip natin secondary.
Yan. Tapos, pwede na tayo kumonek sa internet. So, kiklik ko muna I don't have internet para hindi masyadong madaming setup. So, lalagay mo dito yung name. So, kailangan natin lagay yung name. Okay, ito na lang nilagay kong name. HP_14S. Nandok na ako guys. Tapos, set ng password. Hindi mo na magsiset. Click natin next. Hayaan ko na yung may-ari yung mag-set niyan. Next lang. Next. Next. Accept. So, yan. Panibagong, ano na naman yan. Medyo loading pa yan. Yan. Wait lang natin matapos yan. Almost there. Tcharan! Yan. So yun guys, we just installed Windows 11 in this HP laptop. Okay, so check natin kung kamusta ba. Yan, this PC niya. This PC, yun. So makikita nyo guys, yan, local disk D natin ay yung 1 terabyte. Andito yung Windows Old. So pwede natin itong burahin kung gustuhin natin. Bukas ko na asikasuhin to. Kasi nantok na ako. Pero sa ngayon, okay na, nakapag-install na tayo. So ito yung Windows C natin, nandito yung in-install natin. Ito yung NVMe natin, guys. So yan, mabilis na siya, snappy. At mas bibilis pa to pagkatapos niya mag-download ng mga drivers. So mangyayari lang yun pag kumunik ako sa internet at hayaan ko yung laptop pag-initialize. O, di ba? Astig. i5 8th generation, Core i5. Installed RAM natin 8 GB. So, ito yung dinagdag natin na 4. Supposed to be 4 lang dapat yan. Device ID, product ID niya ito guys. So, hindi na natin kailangan ng product ID kasi meron ng product ID tong motherboard nitong laptop na to. Automatic na yun. So, ang edition daw ng Windows 11 nito is Home Single Language. Version 23H2. Installed on yan. Ngayon, OS build niya is yung pinakabago ngayon. Okay guys, so just like that, iniwanan ko to kagabi na nakakonect sa Wi-Fi. So, after that, ngayong umaga, chinek ko siya. Okay na siya lahat. Sa device manager, papakita ko sa inyo ay, yan, kompleto na yung, drivers niya. Diba? Okay na siya lahat. Mga system devices natin, okay din. Yan. Okay, so, okay na siya, kompleto na. Windows 11 to guys, and ready na to para i-release din sa client. So, ang gagawin ko na lang is, i-fix ko na lang ulit to. Konting linis, tapos pwede na tong bitawan sa nagpagawa. So, yun guys, sana may natutunan kayo sa video na to. Kung meron, don't forget to follow me here on TikTok and subscribe. Bisitahin nyo rin yung YouTube channel ko na matagal na natutulog. Yun lang guys, thanks for watching and God bless everyone.